Sa pagnanais na makalayo sa stress ng syudad at makahanap ng bagong alaala bilang magkasintahan, nagdesisyon sina Ian at Dana na magbakasyon sa Bohol. Isa sa kanilang gustong puntahan ay ang tanyag na Chocolate Hills, isang lugar na mistulang hinulma ng mga Diyos sa ganda. Perfect ito para sa anniversary natin, ani Dana habang inaayos ang camera. Oo nga, babe. Romantic at kakaiba. Wala nang mas gaganda pa dito, sagot ni Ian, sabik at punong-puno ng excitement. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, sa gitna ng mga burol ay naninirahan ang isang engkanto, isang nilalang na kilala sa pagiging mapaglaro at maloko, lalo na sa mga dayong turista. Mahilig itong mandura ng ilusyon at lituhin ang mga bisita na napapadpad sa kanyang teritoryo. Pagkarating nila sa Chocolate Hills, agad nilang naramdaman ang kakaibang simoy ng hangin. Mas malamig kaysa karaniwan, mas tahimik. Ngunit binaliwala nila ito dala ng tuwa at excitement. Habang naglalakad at nag-e-explore sa gitna ng mga burol, napansin ni Dana ang kakaiba. Babe, parang nadaanan na natin tong puno na to kanina, ah? Tingin mo? Parang hindi naman, sagot ni Ian, bagamat may konting kaba na ring nararamdaman. Ngunit lumipas ang ilang minuto at muli na naman nilang nakita ang parehong daan. Ang burol na may baluktot na puno, ang maliit na bato sa gilid, at ang signage na tila paulit-ulit nilang nababasa. Paulit-ulit, paulit-ulit. Teka, parang paulit-ulit tayo. Para tayong paikot-ikot lang. Bulalas ni Dana. Ngayoy unti-unti nang pinanlalambutan ng takot. Gabi na. Madilim. At sa bawat hakbang nila, tila lalo lang silang naliligaw. Wala nang ibang tao. Wala na ring signal ang kanilang mga cellphone. Hanggang sa biglang naalala ni Ian ang isang payo ni Lolo Noel noong siya'y bata pa. Pag naligaw ka sa kagubatan o sa kabundukan at pakiramdam mo'y may mali, isuot mo ang damit mo ng pabaliktad para malito ang mga nilalang na nagliligaw sa iyo. Si Lolo Noel, naalala ko sabi niya, isuot daw natin ang damit natin ng baligtad kapag parang may mali. Baka ito na yon. Walang pag-aalinlangan, dali-daling binaligtad ni na Ian at Dana ang kanilang mga suot. At sa hindi maipaliwanag na paraan, para bang biglang nawala ang kakapalan ng hangin. Ang paligid ay tila bumalik sa normal at sa wakas ay natagpuan nila ang tamang daan pabalik. Pagod, pawisan, ngunit masayang-masaya, bumalik sila sa kanilang hotel. Nakasuot pa rin ng baligtad ang mga damit. Hindi na nila inalintana ang tingin ng ibang tao. At habang nagpapahinga sa kama, sinabi ni Ian, hindi ko na ulit baliwalain ang mga kwento ni Lolo. Ngunit sa likod ng bintana ng kanilang silid, isang munting anino ang nakasilip na kangiti. At tila sabik muling maglaro sa mga susunod na turista.